Okay, samahan po ninyo ako sa Joel chapter 2 verse 25. Joel chapter 2 verse 25. Sabi diyan, "And I will restore to you the years that the locust have eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among you." Sabi ng Panginoon, prophecy niya sa Joel. By the way, si Joel ay isa sa mga prophet na categorize siya bilang minor prophet. No? Kasi konti lang yung yung maliit lang yung book na kanyang naisulat. Sabi ng Panginoon, "I will restore to you the years that the locust has eaten." Alam niyo, yung locust na yan, it symbolizes the work of the darkness, the works of the enemy. No, marami siyang kinonsume. Marami siyang mga, quote and unquote, kinain sa buhay natin. No, mga mapagpapasaya sa atin, magandang klase ng pamilya, magandang klase ng trabaho, magandang klase ng negosyo. But along the way, maganda yung simula, pero ang nangyari na lusaw, nawala. Para bang kinain. Para bang inalmusal, tinanghalian. Kaya naubos, nawala. Pero ang sabi ng Lord, I will restore. No? I-restore niya yon. Everything na nawala sa buhay natin, everything na nasira sa buhay natin, God is able to restore it. Because Jesus is our restorer. Ang Panginoong Yesus, kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang layunin, lahat ng buhay na sinira ng kaaway ay kanyang pananauliin o kanyang aayusin. Sino rito ang nagpunta ngayon dahil magpapaayos siya kay Lord? Okay, palakpakan nga natin si Lord sa gagawin niya sa ating kalagitnaan. I will restore the years. Hindi niya sinabi the days, but the years. Maaring mula nung ikaw ay sinilang, marami ng sinira, marami ng pangit na ginawa ang kaaway sa buhay mo. No? Maybe you are a victim of poverty. Maybe you are a victim of broken family. But God promised that I will restore. Gaano man katagal yung nawala sa iyo at nasira, hindi mo na-enjoy yung family mo, hindi mo na-enjoy yung kabuhayan mo, hindi mo na-enjoy yung kabataan mo. Ang sabi ng Panginoon, God will restore it. Alam niyo, may narinig ako, may nabasa pala akong kwento. Grabe to. Mga 50 plus na siya. Kaya lang, tumanda na siya na talagang, yung masasabi nating puro misery yung nangyari sa kanya. Kaya yung edad niya, actually, mag-P50 pa lang siya, pero yung mukha niya, itsura niya, yung kilos niya, yung galawan niya, mukhang 80 na. Eh, tingnan nyo ngayon katabi ninyo, mukhang ano na yan? Mukhang ilang taon na. Di ba? Minsan, pa lang, teenager pa lang, mukha ng lola at lolo. Dahil sa tindi ng mga pinagdaanan. So, itong lalaking ito, grabe yung mga pinagdaanan sa buhay. But salamat sa Lord, nakakilala siya. No? Nakakilala siya sa Panginoon. And the Lord spoke to him. Sabi sa kanya, pakinggan mo ninyo, sabi sa kanya, I will restore the 20 years you have wasted. No, I will restore to you the 20 years that you have wasted. Kaya nung ginawa nga ng Panginoon sa kanya, yung restoration, yung niya, nagmanifest sa katawan niya, sa itsura niya, nagmukha na lang siyang 30 to 40, bumata. Tingnan mo yung katabi mo, pwede ka pa palang bumata. May pag-asa pa. Amen. Yan mo ang mga hukluban na naririto. Pwede pa palang, hindi tayo kailangang gumastos sa mga pa-facelift, botox. Di ba? Hindi tayo kailangang gumastos sa, sino ba yung sikat na si Velo. Si Bello. Si Vicky Bello. No, ang gastos nun, 100,000 para magmukha kang bata. O kaya naman kung gagamit ka ng stem cell, million yun.
Parang si Enrile, umabot ng century. Pero sa Lord, meron siyang kakayanan to restore the wasted years in our life. Amen. Alright, hawakan mo yung kamay na katabi mo, sabihin mo, magpaparestore tayo kay Lord. Okay, another scripture ay Zechariah chapter 9 verse 12. Sabi sa Zechariah chapter 9 verse 12, Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore double to you. Kaya pala ang ating tema sa taong ito ay double portion because the Lord will restore double. No? Halimbawa, ibig sabihin niyan, kung nawalan ka ng 100,000, i-restore ni Lord yun 200,000. Amen? Nawalan ka ng isang negosyo, babalik sa iyo ng Lord yun, 2 negosyo na. Wag lang yung nawalan ka ng asawa, babalik ni Lord 2. Hindi yon, hindi yon. Ibang klase yon. Amen? Sino excited na i-restore ni Lord double sa buhay niya? Tawag nga, okay, palakpakan natin si Lord. Tawag natin dyan, double for the trouble. Kung ano man yung naging trouble mo nung nakaraan, no? Dodoble naman ng Lord yung blessing sa'yo. Amen? Kaya mapalad yung mga nagtitiis, mapalad yung mga nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat si Lord, laging may nakahanda na restoration sa atin. Amen. We serve the God who is a specialist in the restoration of things. Espesyalista ang Panginoon sa pag-aayos at sa pagsasauli, pagpapanibago ng mga bagay-bagay na maaring nasira o maaring nawala. He is a specialist in bringing back something that is lost to its former honor, place, or condition. Actually, pag binalik niya, much better. No? Ulitin ko, pagka binago niya o ibinalik niya, much, much better. Amen. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga CEO natin, sa mga nasa home office, huwag kayong nag-aalala pag may nawalang client. Kasi babalik ni Lord yan, much better. Because that is the God I am serving. Jesus is our restorer. Amen. And when He restore it much, much, much better. Amen. Kapag ka nawawalan ako ng disciple, pagka may mga nawala at nagwala, hindi rin ako nag-aalala. Kasi alam ko, dalawa yan. Maaring ibabalik siya ng Lord, much better, or papalitan siya ng Lord, much, much better. Amen. Kaya lahat ng mga nawala ng disciple, nawala ng mga alaga, pumalakpak ng malakas. Habang pumapalakpak ka, sabi mo, ibabalik ni Lord better na. Amen. So, throughout the scriptures, cases of restoration abounds. Napakaraming mga kwento ng restoration. Yung restoration ng nung alak, actually yung alak na pinag-usapan doon, paulit-ulit ko yan, hindi yan katulad ng alak natin sa panahon na mga ginbulag, tanduay, hindi yan. Ito ay mga pure, 100% grapes, grape juice. Okay? So, nung naubos yung ginagamit nila doon sa kasalan, nandun ang Panginoon. So, ang ginawa ng Lord, naghimala siya at gumawa siya ng panibago at mas masarap. Sabihin mo sa katabi mo, mas masarap. Amen? And then the restoration of the missing ox head. No, nawala yung yung palakol, yung ulo ng palakol. Natira na lang yung handle. So, ang ginawa ng prophet, kumuha lang ng tangkay, ng kahoy, ibinato doon sa ilog. Pagbato ng tangkay sa ilog, lumutang yung ox head. So, God is a God of restoration. Ano mang nawala, ano mang nasira, kayang-kaya niyang ibalik na mas maganda pa. Amen. Ano pa? Ang daming kwento Yung restoration ng missing donkey ng tatay ni King Saul. Nawala, pero
nakita rin at naibalik. Naalala niyo yung kwento na nawala yung kabayo? Sabi ng mga kapitbahay, bad. That is bad and bad. Siyempre, pag nawalan, para sa ibang tao, bad yun. Pero sabi niya, dahil mananampalataya siya, sabi niya, it's good, it's good, it's good. Para sa kanya, kahit nawala yun, dahil ako'y nananampalataya sa Panginoon, it's good, it's good. No, marami pang kasunod na nangyari doon eh. Pero doon sa kwento, bumalik yung kabayo. Pagbalik ng kabayo, may kasama pang mga 10 ibang ligaw na kabayo. Naghakot yung kabayo niya. Alam niyo ba, pag may nawala sa atin, huwag tayong malungkot. Huwag nating sisihin si Lord. Bagkus, magtiwala tayo. Dahil pagbalik noon, mas marami pang kasama yon. Amen. Mas maraming blessing na kasama yon. Hallelujah. Amen. So, maraming kwento. Because naniniwala tayo magpahanggang ngayon, ang Diyos ay nasa business ng restoring ng mga bagay-bagay. He is restoring everything that is lost in your life. Naalala ko, no, mayroong isang babae, nadaanan siya nung pastor niya, na nakatabi sa kotse niya, malungkot na malungkot. Yung itsura niya talagang parang pinagsakluban ng langit at lupa. So, nung nakita ng pastor, yung miyembro niya, na gano'n ang itsura, pumarada rin yung pastor. Tapos bumaba siya, kinausap yung babae ito eh. Sabi niya, anak, kamusta? Bakit parang napakalungkot mo? Sabi ng babae, opo, pastor eh. Last week kasi, last month, nagpipray ako. Last few months, nagpipray ako na magkaroon ng anak. And natutuwa naman po ako, sobrang naligayahan ako dahil nung nag-pregnancy test ako, positive, pregnant po ako. Yun naman pala, bakit ka malungkot? Ikaw pala'y sinagot ng Lord na mabuntis ka, magkakaanak kayo ng asawa mo. Sabi niya, kaya lang last week, nung ako ay magpa-check up uli, nakita nila, wala hong buhay yung yung baby ko. Hindi na nag-move, walang heartbeat. So, meaning, patay daw yung anak ko, sabi nung aking doktor. Kaya lungkot-lungkot niya kasi papunta na siya sa hospital para iraspa, para kunin yung batang patay na. So sabi nung pastor, sabi yun ng doktor mo. Pero ano ang sabi ng Diyos natin? So sabi ng pastor, halika, let's pray. Pinag-pray nung pastor, sabi niya, I speak life over this uterus. I speak life over this fetus. No, maya-maya, nakaramdam yung babae ng kakaiba. Pero hindi pa siya sigurado. Pero nakaramdam siya ng kakaiba na parang mayroong na balik na buhay sa sinapupunan niya. So, nang pagpunta niya sa klinika o sa ospital, chinek up siya, laking gulat nung doktor. Dahil yung kanyang baby ay hindi na patay, na buhay. Nagkaroon ng resurrection dun sa bahay bata. And that baby, naging baby boy, paglaki, isa siya sa naging mga pastor ng church na yon. Grabe, yung akala patay na, ni-restore ng Lord at naging pastor pa. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, sabihin mo sa katabi mo, may i-restore si Lord sa iyo ngayon. Doon naman sa kabila, sabihin mo sa kabila, anumang patay sa iyo, bubuhayin ni Lord. Amen? Kung patay ang love life mo, bubuhayin ni Lord yan. Amen? Kung parang patay na ang family atmosphere ninyo, bubuhayin ni Lord yan. Amen? Kung parang patay na ang financial mo, bubuhayin ni Lord yan. Now, merong panahon sa buhay namin at mahabang panahon sa buhay namin, patay na patay yung aming finances. Pero ngayon, panahon ng restoration. Ngayon, panahon ng muling pagkabuhay. Amen. Church natin noon, patay na patay financially. Noon, hindi tayo makapag-produce kahit 100,000. Ngayon, bless tayo ng Lord, restore ng Lord. He enabled us to produce wealth. Amen.
Akbay mo yung katabi mo. Dali, sabihin mo, may mabubuhay sa iyo ngayon. So, ang tanong natin, at pag-uusapan natin, ano ba yung mga scope ng restoration na ginagawa ng Lord? Okay? So, we are talking about the scope of restoration. Ano yung mga areas na inire-restore ng Panginoon sa buhay natin? Number one, physical restoration. So, si Lord, especially siya na anumang mga sira, anumang mga patay, anumang mga hindi gumagana, anumang may mga diferensya sa ating katawan, i-restore niya yan. Kaya niyang i-restore yan. Amen. Alam niyo, meron pa akong nabasa, ano ho ito, true to life to, documented to. Wala siyang kamay. No? Naputulan siya ng kamay. Mayroong aksidenteng nangyari. But, God moves in a supernatural way. Nag-usbong yung kamay niya. Ni-restore ng Panginoon. Nagkaroon siya ng na-extend yung kamay niya. May mga bagay na mahiwaga sa atin, pero kay Lord, simple lang yon. Normal lang yon. Posible yon. Amen. Mga mata, katulad ng mga mata, nakita natin na bulag sa panahon ng Panginoon. Kahit bulag, pinapanauli ng Panginoon, nire-restore yung kanilang eyesight. Amen. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible kay Lord. So any physical deformities, any physical na problema mo, kaya ni Lord i-restore yan. Hindi lang ikaw, kahit yung mga magulang mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, na hindi mo kasama ngayon, kung mananampalataya ka ngayon, kung sasamahan mo ng pagsunod ang iyong pananampalataya, mayroong magaganap na restoration. Because Jesus is our restorer. Amen? He is our restorer. Okay, physical restoration, Jeremiah chapter 30, verse 17. Jeremiah chapter 30, verse 17. Sabi diyan, for I will restore health to you. Diba? Maliwanag yan. Ang sabi ng Panginoon, for I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Tingnan nyo, si Sarah, baog. Si Sarah, wala nang kakayanang magkaanak. Mayroong problema yung kanyang uterus. Si Sarah, matanda na at wala nang kakayanan para magkaanak. But God, in His mighty power and His power to restore, inayos niya yung uterus, and by the age of 90. Kaya yung mga hindi pa nagkakaanak dito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Because God can restore your uterus. Amen? Kung lalaki ka naman, God can restore your reproductive system. Amen? Amen po ba? Sino naniniwala sa umagang ito, may i-restore sa katawan mo si Lord? Amen? Ako, batang-bata ako, nagkaroon ako ng mahirap para sa akin bilang mangangaral, bilang pastor, na lagi akong may nose allergy. Pag mainit, babahing ako. Pag malamig, babahing ako. Pag maalikabok, babahing ako. Pag mabaho, babahing ako. Pag mabango, walang lugar. Talagang lagi akong bahing ng bahing, runny nose ako. Kaya may mga pagkakataon noon, magpipreach ako para akong nakasimangot. Kasi pinipigil ko yung runny nose ko. Pero dumating sa punto, I realize na hindi yun ang portion ko. No? Hindi ko dapat tangkilikin yun na tanggapin na gano'n na ako physically. And kung hindi ako nagkakamali, mga 2017 yon or 2016, I was healed. God restored my health. Gumising na lang ako isang araw, I applied the blood of Jesus, gumising ako isang araw, hindi na ako bumabahing. Up until now, wala na ho yung aking nose allergy. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, mangyayari din sa iyo yan. Amen?
Restoring your body is a small thing to God. He made you and He can repair what He made. Siya ang gumawa sa iyo at kayang-kaya niya. Parang ano yan eh, parang gumawa ng sasakyan. Sino ang may kakayanang umayos ng sasakyan? Siyempre, yung gumawa ng sasakyan. Tama? So, He is our Creator and He is the one who can recreate us. Kaya niyang i-restore. Napakadali lang nun para sa Panginoon. He can give you even the necessary spare parts. Yun nga sabi ko sa inyo, naputulan ng braso, pero muli binigyan ni Lord ng braso. Kasi kaya ni Lord yun, may spare parts si Lord. Amen? Merong gamit si Lord, meron siyang mga kayang-kayang idagdag pa sa katawan natin kung kinakailangan. Amen. Amen. Alright. Ito, matutuwa kayo dito sa kwento na to. Merong isang babae na umattend sa isang crusade. Tapos habang nandun siya sa crusade, narinig niya yung preacher, yung evangelist, sabi sa kanya, God told me that somebody here is praying for a child. But the doctor told you na hindi ka magkakaanak. But the Lord is telling you right now that you will have twin babies. Magkakaroon ka ng kambal. So yung babae, yun ang kanyang natanggap doon sa kanyang doktor. Sabi, hindi siya magkakaanak, wala siyang capacity magkaanak. Pero nung napunta siya doon sa crusade, narinig niya yun, sabi niya, Lord, ako yung kinakausap mo. I claim it. Then lumipas ang ilang buwan, nag-pregnancy test siya, nakita niya, nag-positive siya. Sabi ng doktor, hindi siya magkakaanak. Kaya dali-dali pumunta siya doon sa kanyang doktor at nagpa-check up siya, baka mali yung pregnancy test. Gulat na gulat yung doktor. Kasi sabi ng doktor, talagang nakita ko sa test ko sa iyo, hindi ka magkakaanak. Pero ito, malinaw, meron kang anak nakita sa ultrasound. Sabi nung babae, Dok, hindi lang po ako magkakaanak. Magkakaroon ako ng kambal na anak. Sabi nung doktor, hindi, isa lang nakikita ko eh. Hindi, Dok, nagkakamali lang kayo ng tingin. Sabi sa akin ng doktor ko, ng Diyos ko, kambal ang magiging anak ko. Okay, kung yan ang paniniwala mo, pero ang nakikita ko sa ultrasound, isa lang. So, tumakbo yung panahon, mga ilang buwan, bumalik uli siya. Pagtingin uli ng doktor, dalawa na nga yung baby sa loob ng sinapupunan. Totoo nga, kambal. So, doon sa time ng kanyang delivery, pinanganak na, ilinuwal na, siyempre, cesarean, kaya pinatulog siya. Paggising niya, lahat ng yung doktor, yung nag-assist, so lahat ng mga nurses, nakatingin sa kanya, manghang-mangha. Sabi niya, ano nangyari? Nag-aalala siya, may nangyari bang masama sa mga anak ko? Sabi, hindi, okay, yung baby mo ayos na ayos. Bakit ho ganyan ang mga itsura nyo? Bakit takang-taka kayo? Sabi ng doktor, alam mo, dahil sabi mo after ng panganganak mo, itali ka na kasi, dalawa na kagad yun, ayaw mo nang dumami pa. Nung sana itatali ko yung mattress mo, I found out, wala kang mattress. You gave birth to a twin without a womb. Grabe yung miracle, hindi lang nagbigay ng 2 anak, nanganak ng walang mattress. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, parang hindi totoo, pero totoo. Si Lord, kaya niya. Yung hindi kaya ng siyensya, kaya ni Lord. Amen. Because God is a God of restoration. Physically, marami siyang kayang i-restore sa ating mga katawan. So another story, isang lalaki naman, nandun din siya pumunta rin siya sa crusade. No, narinig niya yung man of God, sabi doon, meron dito sa audience, kaya please be attentive. And I will try to listen to the Holy Spirit kung ano speak niya sa akin. Kung sino ang pagmiministera niya ngayon, miraculously, through the restoration of physicality. Sabi nung preacher, meron dito isang lalaki
na merong kidney problem. Tinanggal na yung isang kidney niya at yung isang kidney niya ay unti-unti nang nade-deteriorate. And he is dying. So andun niya yung lalaki, siyang siya. Operado siya, tinanggal na yung isang kidney niya at yung isang kidney niya, na rin, nagmamalfunction na. So inangkin niya, sabi nung Panginoon through the preacher, bibigyan ko siya ng 2 brand new kidney. Amen? So tinanggap niya, sabi niya, Lord, I claim it. Bibigyan mo ako, yung nawala kong kidney, papalitan mo. Yung mahina ng kidney ko, papalitan mo rin ng brand new. Then pumunta siya sa doktor kasi naka-feel siya na pinagaling na siya ng Panginoon. Pagpunta niya doon sa doktor at in-examine siya, sabi ng doktor, hindi ako makapaniwala dahil ako yung doktor for 30 years na nag-o-opera ako. Hindi ako pwedeng magkamali. At hindi kita pwedeng makalimutan. Ikaw yung tinanggalan ko dahil halos 8 oras yung operasyon na ginawa ko para tanggalin yung isang kidney mo. Ingat na ingat ako para hindi maapektuhan yung isang kidney mo. But I found out ngayon na mayroon kang 2 brand new kidney. Amen? Parang hindi naman kayo masaya. Alam niyo po, yung mga ganitong testimonies, pagka yung pinapalakpakan mo, pagka yan natutuwa ka, nagagalak ka, ang ibig sabihin nun, nag-e-expect ka gagawin din ni Lord sa iyo. Amen? Because somebody's testimony may become your destiny. Amen? Yung kwento ng iba, pwedeng mangyari sa iyo. Kaya dapat mga ganitong kwento, pinapalakpakan natin yan. Natutuwa tayo, pinasasalamatan natin si Lord kahit hindi tayo kasi sinasabi natin, Lord, ako na ang next in line. Palakpakan natin ng malakas si Lord. So, physical restoration, kayang-kayang gawin ni Lord yan sa buhay natin. Pangalawa, emotional restoration. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang malungkot? Mukha bang namatayan? Mukha bang nalugi? Mukha bang iniwan ng boyfriend? O mukhang binasted? Now, maraming mga dahilan para malungkot tayo. Para emotionally, hindi tayo maging okay. Pero God can restore our emotional condition. Sino naniniwala doon? Iaya ng prayer ni David sa Psalms 51 verse 12. Ang sabi doon ni David, restore to me the joy of my salvation and uphold me with a willing spirit. Alam ni David, kaya ng Lord ibalik, kaya ng Lord ayusin muli yung kanyang emotional trauma o yung kanyang emotional na hindi magandang kalagayan. So si Lord po, kumikilo siya in a way na tayo po ay tutulungan. Gaano man kabagsak na bagsak at gaano man talaga heavy-hearted tayo, ang Panginoon can restore the joy, the peace na atin hong kinakailangan sa araw-araw. Sino naniniwala mahalaga ang maging masaya? Amen? Pero alam din naman natin, araw-araw maraming nagpapalungkot sa atin. Okay, tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, sino bang nagpalungkot sa iyo ngayon? Maaaring pag alis mo sa bahay, meron na nagpalungkot sa iyo. Inaway ka ng inaway ka ng asawa mo. Inaway ka ng tatay mo, nanay mo, o ng anak mo, kapatid mo. O maaaring natanggal ka sa trabaho. Maraming pwedeng sumira ng ating damdamin. But God can restore our emotions. Amen? Restore the joy of my salvation. Ang sabi ni David. Alam niyo, meron isang babae. Sagana po tayo sa kwento ngayon. May isang babae po na singer, isa sa mga worship team member, singer. Napakaganda ng boses. Alam niyo, ang demonyo, ganyan eh. Kung ano yung ikinasisiya mo, kung ano minsan yung strength mo, at kung ano yung
minsan ginagamit mo para makapaglingkod sa Lord, yun ang kanyang aatakihin. So alam niyo kung ano naging problema nito? Ang ganda ng boses niya, pero nararamdaman niya parang laging masakit yung lalamunan niya. Nung nagpa-check up siya, na found out na mayroon siyang cancer ng kanyang vocal cord. Merong namuong cancer. So ang lungkot-lungkot niya kasi habang tumatagal at tumatakbo ang panahon, hirap na siyang magsalita at dumating siya sa punto na hindi na siya makapagsalita. Hindi na siya makakanta. Hindi na siya magamit sa worship team. Kasi meron ng problema yung kanyang vocal cord. Then the church was praying for her. The pastor was praying for her. At dumating at tumakbo ang panahon, hindi talaga sila tumigil kasi ang nagiging way of communication na lang niya, PM, texting. Kahit na simpleng kataga, hindi niya na magawa. Then minsan, merong appointment yung pastor sa ibang lugar, out of town. For 1 week, nag-minister siya doon. And then after 1 week, bumalik siya. Pagbalik niya sa simbahan nila, nakita niya merong isang pagulong-gulong na babae, talagang, gulong, tayo, talon, tapos gulong na naman. Tinignan niya, sabi niya, sino kaya to? Hindi niya nakilala at first Tapos nung nilapitan niya, namukaan niya, yung babae ngang mayroong cancer. Tapos pagharap sa kanya, sabi sa kanya, Pastor, Daddy, nakapagsasalita na po ako, pinagaling ako ng Panginoon. Kaya pala pagulong-gulong siya, ang saya-saya niya. Amen? Aayusin ng Lord. I-restore ng Lord yung joy mo. Kung hindi ka na masaya sa paglilingkod, alam niyo ba na sa 40 years ng paglilingkod ko, hindi laging masaya. May mga panahon na talagang heavy-hearted na rin ako, but I'm not entertaining the thought of quitting and resigning. Pero may mga panahon na lulungkot na talaga ako parang si Elijah. Si Elijah, malungkot siya kasi yung mga Israelita sumasamba sa Diyos-Diyosan. Malungkot si Elijah kasi kukonti na lang silang mga propeta at ang alam niya nga siya na lang. Kaya napakalungkot ni Elijah. Ganon din yung naramdaman ko. Nagkaroon ako ng mga panahon ng Elijah syndromes. Nalungkot din ako. Lalo na nung 25 years, hindi lumalago ang church. Ang lungkot-lungkot ko. Kami-kami lang din. Yung mga mukhang yun, yung pa rin ang mga mukhang nakikita ko. Pero si Lord, may mga panahon talaga, nakikilos siya. And He restored the joy of my salvation. Unti-unti, lumago ang simbahan, masayang-masaya na ako. Ngayon, pag nakikita ko kayo, sobrang saya ko. Amen. Binabalik ni Lord yung joy. Kaya kung hindi ka na masaya sa paglilingkod, hindi solusyon ang pagbabackslide. Lalo ka lang lulungkot. Pag tumalikod ka sa Panginoon, sumama ka sa barkada, kala mo lang masaya ka. Pero ang totoo, impyerno yon. Masaya ang manatili sa paglilingkod sa Panginoon. And the time of restoration will come. The time of refreshing will come. Because Jesus is our restorer. He restore even our joy. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. I am believing God for someone today. God is going to visit and restore your joy and laughter. Kailan ka kaya huling tumawa at humalakhak na halos umiiyak ka na sa kasiyahan? Hindi tumutuloy yung luha mo dahil sa lungkot. Tumutuloy yung luha mo sa sobrang saya. Kailan yung huling ganun? Gusto mo bang uling maranasan yon? Amen? Alright, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, God will restore your laughter. Alam niyo, gustong-gustong nakawin at sirain ng demonyo yan yung masayang tawa. Kasi laughter is a medicine. A cheerful heart, do it good like a medicine. Kapag masaya ka, malusog ka. Amen. Amen? Pag masaya ka, malakas ka.
Kaya gusto ng demonyo, lagi kang malungkot. Ngingiti lang, ang tipid pa no? Talagang todo na yung effort. Minsan todo na effort kung magpatawa, sabi lang ng tao. Grabe. Akbayin mo yung katabi mo ulit. Akbayin mo, sabihin mo, masarap maging masaya. So let's allow the Lord to restore our emotion. Amen. Psalms 126 verses 1 to 3. Tingnan niyo po itong mga Israelita, sabi nila, it seemed like a dream. Parang pangarap lang. Too good to be true. When God returns Zion's exile. Sabi nila, nung kami ay nirestore ng Panginoon, nung kami ay pinalaya uli, no, inilabas kami sa pagkakaalipin, nirestore kami bilang isang malayang bansa. Sabi nila, it seems like a dream. Too good to be true. Alam niyo ba yung karanasan at damdamin ng isang tao na parang nasa sitwasyon ka na parang hindi totoo, parang pangarap lang, pero totoo? Amen? Parang yung kalagayan namin ngayon sa home office, parang hindi totoo, parang pangarap lang, pero totoo, na kaya na palang magbigay ng 3 million as first fruit. Kaya nung nagbigay ako ng first fruit na cash, no, bulto, isang bulto na kalahating milyon, sa iba yun, manghihinayang, sayang tong kalahating milyon. Pero ako nagre-rejoice. Kasi isa lang pangarap yun, too good to be true. Pero nangyayari na pala. Amen. Kaya God restored my joy. Ito yung karanasan ng mga Israelita. Sabi nila, it seemed like a dream, too good to be true, when God returned Zion's exile. We laughed, we sang, we couldn't believe our good fortune. Di nila mapaniwalaan yung magandang nangyayari sa kanila. Kaya tawa raw sila ng tawa, kanta raw sila ng kanta. Kaya ang mga taong masaya, palakanta yan eh. Amen? Hindi pa nag-uumpisa yung worship team, sila kanta na ng kanta. Tingnan nyo mga ibon. Masaya sila, lipad lang ng lipad, awit ng awit. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, daig ka pa ng pipit. Sila kanta ng kanta. Maingay sila. Amen. Kasi punong-puno ng kagalakan. Ang puso na puno ng kaligayahan, merong labi na puno ng kantahan. Amen. Ang church na masaya ay church na puno ng kanta. Hindi napapagod. Ano kaya, no? Magkaroon tayo ng mga services. Walang preaching, puro kantahan lang. Kaya ba natin? Kasi pag masaya ka, na-restore ng Lord yung joy, hindi ka mapapagod kumanta. Ano yan? Nag-overflow. Amen. Sabi diyan, they laugh, we sang, we couldn't believe our good fortune. We were the talk of the nations. Gabit, talk of the town daw sila. Yung nangyayaring maganda sila, sa kanila pinag-uusapan, kinaiinggitan sila. God was wonderful to them. God was wonderful to us. We are a happy, one happy people. Wow. Masaya daw sila. Bakit? Ni-restore ng Lord yung kanilang kaligayahan. Nakaranas sila ng restoration, kaya nakaranas sila ng kaligayahan. Palakpakan nga natin si Lord, the source of our joy. Physical restoration, emotional restoration, and number 3, financial restoration. Job chapter 42 verse 10. Sino ang gustong makaranas nito? Financial restoration. Or kontento ka na sa kalagayan mo? I hope not. Ako, maganda na nangyari si Lord, ginagawa ni Lord sa amin financially, but I'm still praying and expecting the Lord for more. Kasi si Lord, i-restore niya lahat ng mga pagdurusa, lahat ng kahirapan, because for 40 years, ang hirap-hirap, or more than 40 years, napakahirap ng buhay. Nandun ako sa kalagayan na laging kulang. Tapos, for the next 5 to 10 years, naging sapat-sapat. Pero ito ngayon,
around 5 years, nakakaranas na ng more than enough. Pero hindi pa sapat yun. Ibabalik ni Lord lahat nung hindi ko naranasan sa loob ng 40 to 50 years na kahirapan ko, pararanas ni Lord sa akin. Ngayon, hanggang sa ako'y kunin ng Lord ang masaganang buhay. Because He restores financially. Amen? Job 42 verse 10. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Yan yung binasa, katulad ng binasa natin sa una, that he will restore double. Si Job, naubos yung kanyang kabuhayan because he was tested, pati yung health niya, pati nga mga anak niya, naubos, namatay. Pero lahat yon restore ng Panginoon. Amen? Amen? Meron niyang umaten, hindi ko alam kung nandito siya. No? Nakikinig ako sa kwento niya, namatayan siya ng anak. But I'm praying, habang nagkikwento siya, I'm praying, Lord, bigyan mo uli ng capacity ang kapatid na ito na magkaroon ng mas maganda pang anak para makalimutan niya yung pait nung pagkawala nung kanyang namatay na anak. Merong si Lord kakayanan at may paraan. Amen. Nagawin yon. Amen. Alright? Pwede ba palakpakan natin ng isang malakas na palakpak si Lord? The Lord restored the fortunes of Job. Kung gaano siya kayaman nung nagkaroon siya ng testing at nawala lahat, nung siya ay makabalik, nung i-restore siya ng Panginoon, doble pa. Mas dumami yung kanyang mga tupa, mas dumami yung kanyang mga baka, at nagkaroon uli siya ng mga anak. At yung mga anak niya, sabi sa talata, mas magaganda pa. Amen. Because God can restore our finances kung tayo man ay may na-bankrupt, kung tayo man ay nalugi, kung tayo man ay naghirap. Merong isang lalaki, no, businessman siya, ang negosyo niya ay gas station. So, pinipilit niya na umangat yung kanyang business, pero dahil sa hirap ng kanilang bansa, yung 10 gas station niya, napipintong, babawasan pa kasi bawat isa sa mga gas station niya, halos yung iba maliit lang kinikita at yung iba palugi pa. Pero naka-attend siya ng isang gawain katulad nito, and inabangan niya yung pastor bago lumabas. Nung nakita sila ng pastor, may inabot siyang sobre. Sabi nung negosyante, Pastor, seed ko po para sa nangyayari sa aking business. Sabi niya, pagpaumanihinan niyo na po yung seed ko na yan. So, nung inabot, nakita nung pastor, sabi nung businessman, ano lang ho yan, $10,000. Oh, ang laki na nun, ano? Sa atin, ang $10,000 ay mga 500, tama ba? 500,000, kalahating milyon. Sabi nung pastor sa kanya, next time, lakihan mo. Hindi pala ganoon. Next time, mas malaki na to. Hindi lakihan mo, kundi next time, lalaki pa to. Nung una niya marinig yun, parang, parang na-offend siya o parang nalungkot siya. Sabi niya, parang namang si pastor, parang mukhang pera. Naliliitan dito sa binigay ko. Pero hindi niya alam, yung sinabi ng pastor ay prophecy. Next time, mas lalaki pa to. Nag-gets niyo po ba? Hindi siya nagdi-demand, kundi nagde-declare. Nang ibig sabihin, dahil sa ginawa mong pagtatanim, yung business mo lalago at mas lalaki. At ito, mas lalaki pa ibibigay mo. Nag-gets niyo po ba? So, kahit na hindi niya naintindihan, para sumama loob niya, pero alam niyo yung 1 year na nagdaan na yon, grabe yung kanyang, yung nalulugi niyang negosyo, inayos ng Lord. Yung kanyang 10 gasoline stations, pagbalik niya uli, nagkita sila nung pastor after 1 year. Yung 10 gasoline stations niya, naging 110 gasoline stations. Parang wala kayong narinig.
In just 1 year. Because God is a God of restoration. Pag may ginawa kang tama, meron kang pananampalataya sa Panginoon, sumunod ka sa kanyang prinsipyo, may gagawin talagang restoration si Lord. And I believe today, may mga business na bankrupt dito, God will restore that business. And God will make it double. Amen? May mga natanggal sa trabaho, but I declare na bibigyan ka ng Lord ng trabaho, triple yung sweldo mo kesa dun sa nakaraan. Amen. May nagsarang tindahan dahil parang nalugi, ibabalik sa iyo ng Lord yan. Hindi na tindahan, grocery na. Amen? Sige, palakpakan natin ng malakas si Lord. God is in the business of restoration. There are many people who used to be wealthy, no? And consider themselves rich, but gradually, yung wealth nila nalusaw. But the good news, that no matter how dry your finances right now, your financial situation right now, if you will just put your trust in the Lord, God will be able to restore, amen, your financial condition. Amen. Receive it in your spirit, and I believe it will happen. Okay, number 4, futural restoration. Pag sinabing futural, it pertains about the future, it pertains about our destiny. Okay, futural restoration. May mga tao na ang ganda ng plano, ang ganda ng purpose ng Lord, ang ganda ng destiny, but because of something na pangit na nagawa mo, mga choices na mali sa buhay mo, na-discarril yung plano na yon. Na-discarril at hindi na nangyayari yung magandang destiny mo. But God is a God of restoration. Jesus is our restorer. He will restore your destiny. Amen. Amen? Sino ang naniniwala kung nalihis ka man sa patutunguhan mo maganda, ibabalik ka ng Lord doon? No? God will secure your destiny. Ang magandang example natin dyan, si Peter. Si Peter, when he denied the Lord Jesus Christ, 3 times niyang dininay, di ba? Nagmura pa siya doon sa bandang dulo para lang patunayan na hindi niya kasama si Jesus. Kaya matapos yung pangatlong pagtatatwa niya sa Panginoon, naiyak talaga siya because he remembered the word of Jesus. Sabi niya, matapos tumilaok, hindi pa natatapos tumilaok ng 3 beses ang manok, ipagkakanulo mo ako. So when he remembered that, he cried bitterly. So, akala ni Peter, that's the end of his journey, na yung kanyang destiny to become fisher of men, yung destiny niya na maging apostle, natapos na. Akala ni Peter, ano na siya, nagwakas na. Kaya nga ginawa niya, bumalik na lang uli siya sa pangingisda. He encouraged his fellow disciples, nangingisda na uli sila. No? Kasi akala niya, that's the end. Hindi na mangyayari yung napakagandang plano ng Diyos sa kanya. But God is a God of restoration. Bago umakyat sa langit si Jesus, nagpakita siya kay Peter. At sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Then, feed my sheep. Then, tinanong uli niya, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Then, take care of my sheep. Tapos, pangatlong beses, Peter, do you love me? Umiyak na si Peter. Sabi niya, Lord, you know that I love you. Then, the Lord said to him, feed my lamb. Doon, inassured ng Panginoon. Kaya naiyak si Peter. It's not just because of the conversation about the love na namamagitan between sa kanila, but because na-realize niya yung 3 tanong na yun ng Panginoon. No? Ina-assure siya ng Lord, ibinabalik ko na sa iyo uli yung panawagan ko
para alagaan ang aking mga tupa. Amen? Kaya kung dumating sa panahon na parang ligaw ka na, parang hindi mo na nakikita na may maganda pang mangyayari sa kinabukasan mo, you are wrong. That's the lie of the enemy. Your destiny is secure. One click, one supernatural act of God can restore you to your destiny. Amen? May mga panahon, hindi ko alam, no? Baka dumating sa punto na may nakumit kang matinding kasalanan. Lahat tayo may mga ganun eh. May nakumit kang isang matinding kasalanan at ikaw mismo naghusga ka na sa sarili mo. This is the end. Alam niyo ba, ako dumating din ako sa punto ng buhay ko. Sabi ko, this is the end. Akala ko pa nga nun, sabi ko, na-declare ko na, sabi ko kay Pastora Evelyn, hindi na ako magiging masayang muli sa birthday ko. But that was wrong. Hindi kasi ako magpapasya ng destiny ko. Si Lord ang may pasya sa destiny natin. Kahit nagkamali tayo, kahit ba parang wakas na dahil dun sa pagkakamaling napakalaki na nagawa mo. But God is a God of restoration. Maging si David eh. When David committed such a heinous sin against the Lord by committing adultery with Bathsheba, parang end na rin niya yun eh. Lahat ng nangyayari parang against sa kanya, mga anak niya nagpapatayan, yung anak niya ni-rape, yung isang anak niya, no, ang gulo-gulo talaga. Yung palasyo na binaboy, parang end. Parang wala nang magandang destiny si David. But God is a God of restoration. Kaya nga niya na ipag-pray yung sa Psalms, kanina binasa natin 51. Sabi niya, Lord, restore unto me the joy of my salvation. He was asking for restoration. And when God restored him, kahit na napakatindi na ng kanyang nagawa, ni-restore siya ng Lord and he became the greatest king of Israel. Woo! Yung sinasabi mong mortal at malaking kasalanan o pagkakamaling nagawa mo, it will not define you. Hindi yun na magdi-define sa'yo. Amen? Because only God can define who you are and what will be your destiny. Sa biyaya at sa tulong ng Panginoon, kung mag-aayos lang tayo ng ating relasyon sa Lord, kaya niyang i-restore yun. Amen. 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 Yung family mo na nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay, yung tatay mo meron ng kinakasama, yung nanay mo meron na rin, tapos kayong magkakapatid, magkakahiwalay kayo. Alam ko mabigat yan sa damdamin mo. Alam ko maraming kabataan na yan ang kalagayan ngayon. But I want you to listen to this. Jesus is our restorer. What seems impossible na pwede pang ma-restore, kayang-kaya yan ni Lord. Amen? Kayang-kaya yan ni Lord. Isa sa magandang testimony dyan, yung De Mesa family. Si Ed De Mesa at saka si Rosemary Hill. Pareho nang nagkaroon ng relasyon yun. Pero dahil parehong na born again, ni-restore ng Panginoon, binuo uli yung family. Amen? Nagsama-sama uli sila, naging masaya sila, sama-sama silang naglilingkod. Kaya sabihin mo sa sarili mo, may pag-asa pa ako. May pag-asa pa pamilya ko. Amen. Because God is a God of restoration. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Panglima at pangwakas, spiritual restoration. Spiritual restoration. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Spiritually, no? Dahil sa kasalanan, ang tao po ay namatay. Ang tao po ay nalayo sa Diyos.
Pero sabi diyan, kay Kristo, pwede ulit tayong maging bago. Amen? Pwede uling mabuhay yung ating espiritu, ma-restore yung ating relasyon sa Diyos. Amen. Kung matagal ka nang nalayo kay Lord, matagal ka nang nag-backslide, o matagal ka nang naging atheist, matagal ka nang naging walang pananampalataya sa Diyos, matagal kang lumayo sa Panginoon, now na nandito ka ngayon, this is the day of your restoration. Spiritually, ibabalik ka ng Panginoon sa iyong relasyon sa Kanya. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa Kanya, congratulations! Amen? Sino naniniwala that this day is the beginning of God's restoration for your life spiritually? Amen! Kung hindi ka na masyadong nananalangin, kung hindi ka na ganun kasigla sa paglilingkod sa Panginoon, today is a day that God, through the Lord Jesus Christ, will restore your spiritual fire. Naalala ko si Elijah, katulad na kwento ko sa inyo kanina, talagang na siya, down na down siya. Spiritually, bankrupt siya. Kaya nga tumakas na siya eh. But God restored him. Paano siya ni-restore ng Panginoon? Doon sa still and small voice of God. Doon muli bumalik yung lakas ni Elijah. Muli bumalik yung kanyang spiritual passion. Kaya nung marinig niya yung still small voice ng Lord, muli siyang bumaba ng bundok, muli niyang ni-resume yung kanyang ministry bilang isang propeta. Kaya minsan wala tayong gana, minsan mahina tayo, hindi tayo nagiging mabunga, all because our spirituality is dying. But today, allow the Holy Spirit to restore you spiritually. Amen. May you be able to hear the still and small voice of God. Wag sana ako ang marinig mo. Sana between the lines, in between the lines ng aking pagsasalita, you will be able to hear the still and small voice of the Holy Spirit. Amen? Sige nga, palapakan natin ng malakas si Lord. Another classic example natin dyan, yung dalawang, syempre, lupay-pay talaga sila, spiritually down sila, nung namatay ang Panginoon. So, nung namatay ang Panginoon, nilibing, yung mga disciples, sabi ko nga sa inyo, nagtakbuhan, nagtakasan, sila Pedro, nagbalik sa pangingisda. Merong dalawang disciple, naglalakas sa Emmaus Road. Laglag-balikat sila, malulungkot sila. Ba't nung nabuhay magmuli ang Panginoon, nagpakita sa kanilang dalawa. Pero hindi nila nakilala. Nakausap nila, nakasabay nila, at nakipagkwentuhan sa kanila. Matapos yung kanilang pag-uusap, nung umalis na si Jesus, sabi ng dalawa, hindi kaya si Lord yun? Kasi habang kausap natin siya, nagbabagay yung aking puso. Sabi niya, ako din, ganun din. My heart is burning while He was talking to us. Alam niyo, pakinggan niyo ako mabuti. Ang isa sa pinakamabisang paraan ni Lord para i-restore tayo spiritually is sa pamamagitan ng Kanyang salita. Katulad ng naririnig niyo ngayon. Amen? The more we hear the Word of God, fire! Now, fire is rekindled in our hearts. And the passion, spiritual zeal is being restored. Amen. I hope yan ang nararanasan nyo ngayon. Merong sigla, merong restoration na nagaganap sa inyong puso at kaluluwa at spirito while you are listening to the Word of God. Amen. Isang malakas ng palakpak sa Lord. Okay, worship team. Matthew 12:13. Matthew 12:13, sabi diyan, then He said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and it was restored as whole as the other. So may isang tao na ang kanyang kamay ay merong diferensya.
meaning hindi functioning, meaning merong disability, deformity. But when Jesus told him, stretch out your hand, at nung sumunod siya, kaya mahalaga naririnig mo si Lord. May nagaganap na restoration whenever you hear the Word of God and you obey the Word of God. Kaya ang pagsisimba, pag-aaral, pagbasa ng Word of God is hindi siya option. Hindi siya dapat kung kailan mo lang gusto. Dapat ang pagbabasa, pakikinig, pagsisimba, pag-attend ng mga cell group ay regular. So that whenever you hear the Word of God and you obey it, katulad ng lalaki, ang sabi ng Lord sa kanya, simpleng mensahe, simpleng sermon. Ito nga mga sinasabi ko sa inyo ngayon, pagkahaba-haba eh. Si Jesus, ang message lang sa kanya, stretch your hands. Ganun lang ang message sa kanya, stretch your hands. Your hand. And when he do it, anong sabi diyan? It was restored. Today, this morning, pagkahaba-haba nitong aking binahagi sa inyo, I'm hoping na ito ay tumimo sa inyong mga puso at merong kayong gustong sundin ngayon. Because the moment you obey it, merong mangyayaring restoration. Whether physical, emotional, financial, futural, or spiritual. Amen? Amen? John chapter 10, verse 10. Sabi diyan sa John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and may have it abundantly. Pumarito ang magnanakaw pertaining to Satan. Ano raw ang tatlong principal task o mission ng demonyo? Tatlo yan. To steal, to kill, and to destroy. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Yan ang ginagawa niya since the beginning of time at hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng demonyo. But, hindi natapos dun yung talata. Sabi ng Panginoon, but I have come so that they may have life and that they may have it abundantly. Kung ang trabaho ng demonyo, magnakaw, pumatay at magwasak, pumarito naman ako, sabi ng Panginoong Hesus, para magbigay ng buhay. Isang masaganang buhay at buhay na kasiyasiya. Anumang nakawin ng demonyo, kayang ibalik ng Panginoon. Anumang sirain ng demonyo, kayang ayusin ng Panginoon. Anumang patayin ng demonyo, kayang buhayin ng Panginoong Hesus. Amen? Because Jesus is our restorer. Now, my question is this. Anong area sa buhay mo? Ano dun sa lima na yon? Physical, emotional, financial, futural or destiny, or spiritual. Ang need mo ngayon, kailangan mo ng restoration. Kung yung limang yon, lahat yon, kailangan mo, then, sabi ng Panginoon, pumarito ako para magbigay ng buhay, isang buhay na sagana at kasiyasiya. Amen? Amen? Okay, hindi ko kayo lahat patatayuin. Everybody bow your head. Everybody close your eyes. Lahat po tayo. I encourage everyone, even the ushers and usherettes, even the marshals, para wala hong naiilang. Habang nakapikit at nakayuko po tayong lahat,
Yung sino man na meron kang ipare-restore kay Lord ngayon, long overdue na, nagsasuffer ka dito, at ngayong umagang ito, gusto mong ayusin to ni Lord. Kung ikaw yon, ulitin ko, hindi ko lahat pinapatayo. Yun lang nagsasabing, kailangan ko ng restoration. Kailangan ko ng physical restoration. Kailangan ko ng emotional restoration. Malungkot ako, Lord. Ayusin mo po ang damdamin ko. May bitterness po ako. May puot po ako. Ayusin mo po. Yung merong pangangailangan ng financial restoration. Yung may pangangailangan ng spiritual restoration. Kung ikaw yon, dahan-dahan at tahimik kang tumayo. And I will pray for you. Thank you, Lord.